Hi guys! Welcome back to another vlog. So it is officially our day 2 here in Italy. For today, maaga actually yung call time natin. Dahil dyan, pupunta kasi tayo sa Florence. Yung Florence is actually nasa northern part siya ng Italy and it is part of the Tuscany region. To get there actually, we will take yung mga regional trains nila. For this one, nabook na namin talaga to earlier. So make sure na iplano nyo yun and mag-book kayo ahead ng mga tickets kasi madali talaga siyang nauubos. We will be riding yung Tren Italia nila and siguro ilalagay ko na lang sa description box yung website nila where you can actually book. From here sa hotel namin, take kami ng bus papunta sa Roma Tiburtina Station and then from Roma Tiburtina Station, doon na yung train natin going to Florence. So actually yung nakalagay doon is Firenze. Yan, kasi yung Florence is in Firenze naman din. So it's more on lesson learned na rin sa amin. Kasi nung nagbo-book kami ng ticket, bali nilagay lang naman namin Rome to Florence or Rome to Firenze. So sa Florence okay lang kasi isa lang naman yung train station nila. Pero sa Rome hindi namin nakita na actually yung pag mga train sa galing Rome, hindi ibig sabihin lahat ng mga trains na yun magagaling sa Roma Termini Station. Kasi marami rin silang other Rome train station na dumadaan yung mga regional trains. So make sure na bago nyo siya i-book, double check nyo ha. Quick fact lang about sa Florence, it is actually considered as the cradle of Italian Renaissance. Diba? So yung inaaral natin sa history na yung Renaissance period, they're saying na dito yung birthplace noon. At bakit? Kasi it is home, tinatawag din nila ito na City of Art, City of History. Kaya isa rin daw sa mga top spots na nung nagre-research kami dito sa trip namin. Isa talaga ito sa mga gusto namin puntahan. Go now kasi we'll catch yung train namin ng 7:30 AM. Paalis na rin kami ng hotel and check nyo na lang guys sa mga next updates natin. See you guys later! So walking na tayo, papunta dun sa may bus stop natin dito. So check lang kayo ng Google Maps kasi isa-suggest naman sa inyo kung saan yung pinakamalapit. Kami actually prepared lang talaga namin nagtitake ng bus kasi kung magtitake ka ng train, yung effort ba pumunta doon sa platform, umakyat pa ba, saka baka maraming hagdan. Tingin ko yung same time and effort na iti-take nyo rin kung magme-metro kayo versus bus, save lang naman din, diba? Kita nyo naman guys, sa medyo madilim pa kasi maaga pa dito. And winter na rin, kaya talagang madilim pag morning. So ayan, sakay muna kami ng bus papunta sa Roma Tiburtina. So dito na kami sa may Roma Tiburtina. Ayan, so kung magte-train kayo ha, pang province train or yung mga papunta sa ibang city, make sure na i-check yung mga signboard. Kasi nandyan yung information kung saang platform kayo pupunta. So check nyo yung train nyo ha. So dito sa amin, di ko sure kung makita nyo, but nandyan yung namin, number, yung 9970 yung train, 740 yung alis, and nakalagay platform 12. So, pag nahanap nyo yung platform, saka na kayo pupunta dun sa mismong platform. Dito na tayo sa Firenze Station. So yung whole journey natin from Roma, it took around 1.5 hours by train. So nabook natin siguro itong mga amount earlier nung trip natin na 24 euro. Actually kanina, chinek namin dito sa machine kung magkano, kung kunwari bibili ka ng ticket ngayon, actually dumoble siya, nasa mga 48 euro siya. So hindi, para rin pala siyang mga plane ticket na nagbabago-bago din pala yung price niya pag mas malapit na, right? So after this one, kami itatry dito na sikat na sandwich shop
na nag-viral sila sa TikTok. Pangalan niya is Al Antico Vinayo. So meron na dito sa mismong Firenze Station. So tatry na lang muna namin for snacking. Guys, ganito yung itsura ng train station. So dito yung mismong lobby. Nandito sa kaliwa yung mga platforms. So kita nyo naman dito sa may gilid, ang daming tao kasi main station talaga to. And may mga establishments, cafe, restaurant. So pupuntahan muna natin yung sinabi namin na sandwich shop na ang pangalan is Al Antico Vinayo. So try natin yan kasi masarap daw. Guys, ito yung menu nila. So yung average price is nasa 8 to 10 euros. Ayan guys, half lang to ha. Ang in-order namin is Italiano. So this is just 10 euro. Sobrang siksik. Isipin nyo ha, kalahati pa lang yan. O diba? So try muna natin. Try natin. Grabe guys, ang laki niya oh. Siya sobrang laman. Sa may ano lang to ha, Firenze Station. Meron na dito. Grabe. Wow. Sobrang sulit. Imagine nyo ha, ito kinakain ko, half pa lang to. So kung may kasama kayo, parang 12 euros pala. So parang 66 euros lang kayo. Pero sobrang laman niya. So itong Italiana, meron siyang mga prosciutto, may cheese, meron din siyang pesto. Ang sarap, sobrang must try. Meron din ito sa city yung yung nag-viral sa TikTok. Pero ito, nakita namin, meron naman sa train station. So try na natin. Ayan guys, sumabas na kami sa main train station dito sa Firenze. So ginugel maps lang namin kung nasan yung Piazza del Duomo. So yung distance daw is around 850 meters. So may mga option naman na bus, pero may mga lakad din. So might as well, lakarin yun na lang din. Papunta doon sa mismong piazza. Ayan yung nakita natin surroundings sa labas ng train station. So, ang dami rin bus and meron din sila actually itong tram. Hi guys! Ayan, nandito na tayo sa Piazza del Duomo. So, yung makikita nyo doon sa likod ko is ito yung sinasabi natin na Cathedral of Santa Maria del Fiore. Sobrang ganda niya in person actually. Sa mga pictures, nakikita ko siya, para siyang kulay gray. Pero nung tinitinan ko siya ngayon, actually, parang kulay green. And makikita nyo, may mga harang din dito sa gilid ng church kasi para hindi nyo hawakan. Kasi gawa siya sa mga marble. Sobrang intricate ng detail niya. Tapos may mga statue. May combination din ng mga may painting. Even yung doors niya. Kaya pala sobrang sikat nito kasi sobrang ganda. So combination siya nung parang rose colored na tile. Tsaka itong green na to. I'm not sure kung nakikita niyo siya mismo sa video. Pero sobrang rich nung green color. Ayan, so hindi na tayo papasok dito. So i-admire na lang natin yung facade ng mismong church. Pero kung gusto niyo namang pumasok, may pila talaga daw. And guys, lakad lang tayo dito. Makikita nyo din sa gilid ng Piazza El Duomo. May mga restaurant na rin. And marami tao kasi may mga tour groups din na mga papunta. Ay wow, meron din dito pala na parang pwede ka mag-tour dito sa parang carriage nila.
So nandito tayo sa gilid mismo ng Cathedral Santa Maria Fiore. Meron dito na malapit na coffee shop, so nakaupo lang kami dito. Oh, say hi! Hi! Giorno, dito lang kami guys. As in, may mga table dito sa labas. So dahil ang ganda ng weather, sobrang perfect na mag-coffee dito. Pero dito, magbabayad lang kayo ng extra 1 euro naman for table charge, which is sulit. So medyo maaga pa kami, kaya wala pa masyado tao. Ayan, sobrang ganda, as in yung vibes. Maganda mag-chill lang dito. Medyo light lang yung itinerary namin para talaga ma-enjoy namin yung city. Guys, yung coffee dito, as in so far walang tapon. Parang kahit saan ka kumuha ng coffee, kahit yung mga maliliit lang na store sa mga train, sobrang sarap lahat. Palaging try nyo lang yung cappuccino. Pero sa mga mahilig dito ng mga iced coffee like me, medyo mamimiss yung iced coffee. Pero worth it naman na mag-hot coffee kayo dito kasi maganda naman din yung weather. Ito yung cappuccino ko guys. O, diba? Ganda. Tapos katabi mo pa yung cathedral mismo. Hi guys! Ayan, quick update lang. So done na tayo dun sa may Piazza del Duomo. So di ba ang ganda ng cafe na pinagtamayan natin dun sa tabi ng cathedral. So ang next stop naman natin is ang tinatawag nilang Piazza della Signoria. Yan. So basically, yun nga, plaza siya. Malaking square na doon nagkikita-kita yung mga tao. Even ng mga old times din. From Piazza Duomo, dito lang tayo dito sa may street na Calziaioli. So search nyo na lang sa Google Maps. So ang ganda niya guys, so, isang diretso lang. Tapos nandito na rin yung mga shops. So sa gilid, ito meron ng mga modern shops like Victoria's Secret, Swatch. Meron dito gelateria, ayan, mga gelato. Ito mga leather goods. Even guys, may mga Swatch din dito. Yan. So makita niyo ang daming tourists nakasabay natin. Mga galing yung mga tour group. So tayo kasi DIY lang tayo. Para mas hawak natin yung time natin. So pwede nyo rin maging option yun na kumuha kayo ng club tour doon sa may galing Rome. Meron din na option yun. Hi guys! Ayan, nandito na tayo sa Piazza della Signora. Papakita ko lang sa iyo quickly guys Sabi ko nga sa inyo, plaza siya na malaki na dito nagkikita yung mga tao. So, guys, napakalaki niya. Ikutin natin isa-isa. At tapos ito meron pang fountain na napakaganda. And itong malaking structure nito, this is actually the Palazzo Vecchio. Or dati daw name niya is Palazzo della Signora rin. So, even yung paikot niya guys sobrang daming tao. Pero syempre ngayon, modern times, makikita niyo yung mga nasa paligid niya. May mga restaurants, cafe, and even yung nilakaran natin kanina. May mga boutique na rin. Even ito meron ditong store mismo ng Chanel, Valentino. Yan naman yung pagiging fashion capital ng Italy. So walking na tayo palabas dito sa Piazza della Signora. Hanapin lang namin yung restaurant na na-research namin, nakakainan namin. Pero maganda doon, malapit na siya doon sa Ponte Vecchio.
So, malapit siya sa river kasi isa siyang medieval bridge dito sa may Florence. So, isa rin yun sa mga historical site dito. So, mag-lunch muna kami kasi it's already 11:30 and pa-lunch na rin. So, baka lang maraming tao pero let's see kung makakain tayo doon. And then, dediretso na tayo doon sa Ponte Vecchio after lunch. Ayan guys, magdala kayo ng mga portable bottle water nyo. So, yung pinakita ko sa inyo na nakakollapse siya. Kasi sa Italy, dami namin nakita na ganito na pwede mong igaba ng water. So kung di naman kayo sensitive try nyo. Ako okay lang, hindi naman ako nagkasakit pa yung tiyan. O diba guys, kahit yung mga eske-eskenita dito, ang ganda. Very aesthetic. So, hinahanap namin yung kakainan naming resto. Ang dami yung mga ganitong parang maliliit na alleyway lang. Pero ang ganda. So, hindi pa namin nahanap yung lunch place namin. Pero, nandito kami sa main river Aron, na ito yung sikat na Ponte Vecchio. Ayan. So, kung titingnan mo, mukha lang siyang simpleng bridge. Pero, kaya rin siya historical and historical site dito kasi it is built during the medieval times pa. So isipin niyo na sobrang tagal na bridge na buhay pa siya. So actually nung nakita ko sa loob niya, dami na rin mga shops dyan. Dahil na kami sa may lunch namin, hindi na namin nakita yung restaurant na na-research namin. Kaya naghanap na lang kami dito ng kakainan namin. Marami naman dito around sa may Ponte Vecchio, dito sa may Old Bridge. Ayun lang din kami ng mga usual na mga panini and lasagna. So ngayon, pupunta naman tayo sa Piazzale Michelangelo. Take tayo ng bus. So tatawid tayo dito sa may mismong Ponte Vecchio. So imagine niyo, bridge siya. Old bridge siya, pero kinonvert na rin siya sa tourist spot. Puro jewelry. Meron pa nga kami nakitang Rolex dito eh. Ayan. So ito yung store mismo sa may Ponte Vecchio. Puro mga jewelry. So obviously, puro pang tourist spot sa talaga to. Yan. So syempre yung historical significance ng area na to is yung bridge na to is ginawa pa ng medieval times. Pero ngayon, syempre, to attract tourists, ayan. May mga nagbibenta pa nga ng relo dito. Imagine guys, even ngayon nasa kanto lang, may nagbibenta ng mga Patek Philippe, Rolex, jewelry. Hi guys! After ilang hours na paghahanap ng bus stop dito, finally nakapunta na kami dito sa Piazzale Michelangelo. Grabe guys, sobrang hirap niya puntahan kasi nasa taas siya ng bundok pero sobrang worth it kasi sobrang ganda ng view dito of the whole Florence City. As in yung nadaanan natin kanina, kitang-kita dito yung cathedral, kita rin dito yung piazza na pinuntahan natin and also yung Ponte Vecchio and yung river, sobrang kitang-kita dito. So sakto guys, nandito kami ng mga 3 o'clock, 3:30. So pwede rin kayo dito mag-abang ng sunset. Medyo mahirap lang talaga yung bus, pero yun nga, hihintayin nyo yung mga bus na paakyat dito ng mga 30 minutes, pero sobrang worth it. As in, papakita ko na lang sa inyo guys ano itsura dito. As in, sobrang ganda. Must visit when you go to Florence.
Hi guys, ayan, back na tayo dito sa ating hotel and quick time check, it's already 9 p.m. Kanina after natin doon sa Piazzale Michelangelo, nagbus na lang tayo papunta doon sa train station, pabalik dito sa Rome. Lang siguro na recap about our day. Sobrang natuwa kami dito sa Florence kasi napakaganda ng vibe ng city niya na it's a walking city. So from the train station, di ba naglakad lang tayo papunta dun sa Piazza del Duomo, Piazza della Signora, sa Ponte Vecchio. So lahat yun nilakad lang natin. Tapos sobrang ganda nung vibe talaga niya. And hindi siya syempre as crowded as yung Rome, di ba? Kasi syempre nandito talaga yung mga main attraction. Pero it is actually equally appealing din. So ayun, sobrang well recommended. Hindi nyo dapat i-miss out yung last nating pinuntahan kasi iba talaga siya na pag nandun ka, sobrang nafe-feel mo yung napakaganda ng city. Kasi aerial view yung pinuntahan natin, di ba? Yung Piazzale Michelangelo. Though nahirapan talaga tayo puntahan kasi I believe parang 2 lipat pa ng bus, and yung mga bus nila dito since probinsya parang every 30 minutes, so talagang naghintay kami na matagal sa mga bus stop, pero it's all worth it. Talagang nung nandun kami, sobrang ganda ng vibes, so it's a good way talaga na to end your day here in Florence. So ayun, quick story time lang. So isa sa talagang noteworthy sa akin dito sa Italy trip na to is kung gaano kadaming Pinoy dito sa may Italy. As in, every food establishment na puntahan natin, either may cashier or servant, na napakabait talaga nila. So pag nalaman nila na Pinoy kayo, gano'n, so talagang sobrang matulungin sila, ang ganda kausap, so nakakatuwa kasi parang marami sa kanila, parang mga nasa 10 years, 15 years na nandito, and very happy sila talaga na mag-serve. And may nakausap din kami kanina dun sa bus stop na I believe 25 years na siya dito sa Florence. Sa may Florence naman yun. So sinabi niya na may reputation yung mga Pinoy na yung Pinoy service dito is talaga masasabi nyo na number 1 na gusto talaga ng mga Italiano. Nakakatuwa lang at nakaka-proud sa ating mga kabayan dito sa Italy na patuloy na lumalaban. So yun lang yung quick takeaway ko and story time dito sa Italy trip natin. Nakakatuwa at nakaka-proud sila. So ayun, magre-rest na kami and hope you like this video. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And yun lang, and thank you for watching my vlogs. Bye!